to lie to you. Bakit ako Kaya't magsinungaling? huwag maging biktima sa pamahalaan, magbigay tiwala. Pakiusap ko lang, huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, Make sure your opinions are based on facts. Be aware, stay updated, be educated. Stop fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels Secretary, is this also available to From national those people who want to local. Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE, ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, pinagtagpo Anong magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Magandang umaga Pilipinas, Maayong buntag Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide and all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya po may replay tayo sa IBC 13 ng alas 6:30 ng gabi, sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel 106 sa Signal din po yan alas 6 ng gabi, at sa PTV alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local government agencies, national government offices, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Ito po ang programang Network Briefing News. Ako po yung lingkod, Secretary Martin Udanad. Ngayon po, nandito tayo sa Pila, Laguna. Kasama natin ang alkalde ng Pila, si Mayor Edgardo Ramos. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Good morning po, Secretary. Napakaganda po rin yung lugar. Salamat po. At kayo nakarating sa aming lugar. Una sa lahat, Mayor, tell us about the COVID situation dito sa inyo sa Pila, Laguna. Sa ngayon po ay meron kaming 12 active cases. Meron kaming 2 namatay. At halos 88 patient yung pong aming naapektuhan dito po sa bayan ng Pila. So, yun po yung sitwasyon dito, and patuloy naman po kami sa pagkalinga dun po sa aming mga pasyente, naging pasyente. Patuloy po ang information and dissemination, contact tracing, pag-ayuda po dun sa mga nagiging biktima, at dun po sa mga naka-home quarantine ay binibigyan po din namin ng ayuda. Ano po ang mga akbang na ginagawa po ng inyong munisipyo, inyong pamunuan para mapigilan po ang pagkalat ito? Ganun nga po. Una po, yung pagsunod po doon sa Interagency Task Force guidelines. Meron po din kaming mga local na guidelines dito para po mapanatili ang pagbaba ng kaso ng COVID dito po sa bayan ng Pila. Pinaka-importante po yung contact tracing at pagbibigay po ng babala sa mga tao na kung ano po yung mga dapat nilang gawin para po makaligtas o makaiwas sa COVID-19 virus. Ngayon po, Mayor, na tayo ay nasa recovery stage na. Cambio tayo dito sa tourism naman. Meron Opo. tayong Pila Museum na itinayo kasama ang Philippine Pila Historical Society Foundation sa layuning ma-preserba ang inyong cultural heritage dito sa Pila. Can you tell us kung ano ang kwento ng pasilidad? Ang Pila Museum po ay binuo po ng pamilya Elizalde dito po sa bayan ng Pila way back in the late 60s. Dito po inilagay ang mga artifacts na nahukay po sa Barangay Pinagbayanan. Makikita po natin dito, ito po yung mga sample, at ito po yung sinasabing treasures of Pila. Ito po yan. Ito po ay nahukay sa
isang lugar dito po sa bayan ng Pilay, which is Barangay Pinagbayanan. So ito po yung mga nakalagay sa aming pong museum na sa ngayon po ay nakaplano na po ang pagpapagawa para po maibalik uli at ang makita po ang yaman ng bayan ng Pila. Ang Pila po ay isang bayan na sa tingin ko po ay napakalaki ng potensyal para po sa turismo. Binabanggit ko po palagi ito sa aking mga nakakausap na ang bisita po ay dumadating na sa bayan ng Pila. Nandiyan po ang mga old houses na amin pong pinagmamalaki. Ngayon po ibinubuksan po namin ang isang lugar, ang Bulusukan River, which is amin pong idiniklara na isang agri-ecotourism site para po sa makita po ng mga panahon ng bayan ng Pila. Meron kayo mga gandang mga landmark, ang San Antonio de Padua de Pila Parish Church, yung nabanggit nyo mga ancestral houses. So para sa mga kababayan natin, nais mamasyal. Siyempre, after the lockdown, we have to go local. Ano ang magiging itinerary na recommendation ni Mayor Ramos? Una po, dun sa mga deboto po ng Katoliko, ang St. Anthony de Padua o Padua National Shrine ay dinadayo po ng mga deboto ni San Antonio. At madami po ang umiikot sa mga lumang bahay dito. Gaya nga po ng sinabi ko, binubuksan ko din po ang aming isang lugar, ang Bulusukan Agri-Ecotourism Site na amin pong dinidevelop. Ito po ay binigyan din kami ng pondo ng KESA dito, kaya po nagkaroon ng ilang bagay na pwede pong tigilan ng mga tao doon. Subalit kulang pa din po ito at patuloy po namin isinusulong ang pagpapaganda ng Bulusukan River. Meron po kami mga karitela dito. Meron po kami 2 karitela dito para po ibalik yung dating kasaysayan ng bayan ng Pila kung saan ang pamamaraan po ng transportasyon ay karitela. Nandiyan po sa plaza namin, makikita niyo po, meron pong kalesa dyan. Siya po namin i-introduce para po dalhin ang mga bisita natin doon po sa Bulusukan. Ang dadaanan po ninyo dito ay mga palayan na kung saan ang Pila po ay pamoso sa pagiging sentro ng agrikultura dito po sa lalawigan ng Laguna. Kami po ay perennial winner ng Rice Achiever Award ng ating pong Department of Agriculture. Kaya nga po ang mga ibang bayan at riyon ay dumadayo pa po ng Pila para po makita ang teknolohiya kung paano po namin nagagawang makapag-ani ng 6.5 metric tons per hectare ng palay. Meron kayong mga magagandang ancestral homes na bagay mo kanina that dates back during the early American period. Nandun yung Castro Maceda, Corazon Rivera House, Rosario Villarica House, andyan din ang Teodora Alava House. Anong kahalagahan itong mga bahay na ito? And ito bang mga bahay na ito, Mayor? Yung mga original na mga may-ari, nandito pa rin sa Pila? Nandito pa din po. Yung pong nasa, paglabas po nyo ng munisipyo, nasa gawing kaliwa po, yung Reloba Ancestral House. Pwede po nating akyatin yun mamaya kung gusto nyo po makita. At yung po mga ibang bahay pang matatanda dito ay halos sila pa din po ang mga may-ari. At ito po ay 33 na nasa ilalim po ng proteksyon ng National Historical Institute kung saan sa pagdedeklara po ng bayan ng Pila as historical site ay kasama po ang 33 bahay na ito. Kasama din po itong munisipyo, ang plaza po na protected by NHI. Napakalaki po talaga ng tourism potential ng Pila. Meron po ba kayong nais hilingin pa o nais paalala sa national government? Baka meron kayong mga kahilingan na hindi pa naibibigay. So, sa kahilingan po ay siguro po madami po tayong hihilingin. Yung alaman po, siyempre binibigyan po natin ng prioridad yun pong mga kailangan po ng aking mga kababayan. Una po, siyempre, katapos po nitong COVID, hindi pa po natin alam kung kailan matatapos to. Ang pagbangon po ng aking mga kababayan, yun pong road to recovery,
kailangan po ang suporta ng ating national government. Nagsisimula din po kami dito sa pamamagitan po ng Kabuhayanihan Program, kung saan iba't ibang sektor po, like the jeepney, ang mga jeepney drivers po dito ay hindi pa nakakapasada. Kaya ito po ay isa din sa aming ginagawa ng programa at marahil po isa din sa aming hinihingi ng tulong sa ating national government. Kayo rin po ay advocate na ma-rehabilitate ang Laguna Lake. Yes, sir. Ano na po ang estado nito at can you tell us more about this appeal? So, sa ngayon po, talaga namang kaunti na yung nahuhuli ng mga mangingisda. At ang palibot ng Laguna Lake ay malaking bahagi po ang industrialized na. So, yun po mga maliliit na mangingisda, ang ating pong ginagawa, tinutulungan po natin na uti-uting mabago yung sistema ng kanilang hanap buhay. Sa iba't ibang programa po namin ibinababa sa kanila. Sabi ko nga po, ito po yung aking pong advokasya din. Binibigyan po namin ng alternatibong hanap buhay yung po mga mangingisda dahil sa tagal na din po ng mga nagsasabi ng rehabilitasyon ng Laguna Lake. Hanggang sa ngayon po ay tila hindi pa po nagkakaroon ng kaganapan. Pero patuloy po ang kahirapan kaya binibigyan po namin ng ibang alternatibong hanap buhay. Meron po kaming scholarship program para po sa anak ng mga mangingisda. Meron po kaming training program, TESDA, sa tulong din naman po ng national government, TESDA, para po dun sa anak ng mga mangingisda, para po naman sila mabigyan namin ng, sabihin natin, bigyan natin sila ng armas para magkaroon ng magandang hanap buhay through the training sa TESDA. At kami po din babanggitin ko po ulit sa inyo, kami po ay, pag ang pinag-usapan po ay 3rd and 4th class municipality, ay halos malapit na po kami maging Hall of Famer sa Public Employment Service Office. Nakakadalawa na po kami. Kaya pagdating po sa pagbibigay ng trabaho, priority din po namin yung mga anak na mangingisda. Ang Laguna Lake po ay, sabi nga, patuloy na bumababaw. Kailangan pong rehabilitate. Sabi po, i-dredge, i-desilt. Tama po ito. Pero sana po, ay mabilis na po para naman mabuhay ang lawang ng Laguna. Speaking of kabuhayan muli, pag-usapan natin ang mga naapektong mangingisda sa lawang ng Laguna. Ang pila din po ay malapit sa mga industrial zones ng Laguna. Pero congratulations nga pala, Mayor, dahil nagsimula tayo nung inappoint tayong Big Brother ng Laguna na isa sa pinakamataas dito sa Calabarzon. Pero ngayon naman ay nasa last two na pinakamababa and pinakamataas kayo na recovery rate. So congratulations sa inyong trabaho, Mayor, at malaki ang inyong naiambag. Pero usapan po natin yun sa industrial zones. Malaki ba ang epekto nito sa mga manggagawa na mga taga-pila at nagtatrabaho dun sa industrial zones? So malaki po ang naging epekto nito dahil madami pong nawalan ng trabaho. So sa ngayon po, halos nakakailang job fair na po kami dito. Ilang kumpanya na po yung nagpupunta dito para muling bigyan ng trabaho ang aking mga kababayan. At nagpapasalamat na din po ako dun sa mga kumpanya dahil tinatarget po nila palagi ang bayan ng pila. Dahil siguro po magagaling ang mga taga-pila sa trabaho. Kaya muli silang bumabalik dito sa pila. At yun po siguro isang contributing factor kung bakit po kami naging awardee palagi ng Department of Labor pag ang pinag-usapan po ay ang pagbibigay ng trabaho dun sa mga walang trabaho. Bukod dun sa mga proyekto mo na mabigyan ng trabaho yung mga walang trabaho, dito naman tayo sa ibang topic. No? Napakaganda po nitong inyong proyekto na Adopt a Child na bahagi ng iyong programang Aksyon Kalinga at Pabiling Ko o AKAP. Pakikwento po ito sa amin, Mayor. So ito po ay nagpugat ng civil serviceman kung saan siyempre po panahon ng pandemya, gumagawa po kami ng paraan para po maramdaman ng aming mga kababayan na meron pong gobyerno, may pamahalaan. Ang gumanap po dito ay ang mga empleyado kung saan
sila po ay pumili ng mga mahihirap na pamilya kung saan kanila po ang kinalinga sa nilolooban ng isang buwan para iparamdam po ang kaginhawahan at ang mga bagay na hindi po nakakamit ng mga batang paslit na mahihirap na pamilya. At hindi naman po kami nabigo dahil ito po ang nagustuhan ng amin pong mga beneficiary. At patuloy po namin gagawin na ito. Ngayon pong Pasko, muli po namin haharanahin ang mga pamilyang ito para po hatidan pa din ang amin pong mga nakayanan. Buhat po sa bulsa ng mga empleyado. Nabanggit nyo na rin pong Pasko ngayon. Ito pong Hindi naman po natin mapipigil ang Pasko eh. itong San Antonio de Padua, de Pila Parish Church. Ito po ay talagang puntahan para sa simbang gabi, yung plaza napakaganda. Pag-usapan natin yung mga bata, dapat child. Of course, sabi nga nila, ang Pasko ay para sa bata. Magkakaroon ba ng Pasko dito sa Pila? Hindi naman po kayang pigilin ang Pasko, pero kami po ay gumagawa ng mga pamamaraan para po ito ay maipagdiwang ng mararamdaman ng ating hirap na mga kababayan na meron pong Pasko. Sa katunayan po, yung amin pong ginagawa dyan sa plaza ngayon, yan po ay mga gamit noong nakaraang taon dahil kinakailangan po natin magtipid. So, yung pong tradisyon na meron kaming giant Christmas tree, meron po kaming parol ng pagkakaisa ngayong Christmas season at siyempre po gagawan po naman namin ng paraan kung paano po namin ma-educate din ang mga tao about doon sa protocol, sa health protocols kaya po yung COVID-19. Lastly, Mayor, ano pong inyong mensahe para sa inyong mga kababayan dito po sa akin po mga kababayan, patuloy lamang po tayong maging maingat para po kay COVID-19 at umasa po kayo na ang ating pong pamahalang bayan ay patuloy po kayong titignan, patuloy po kayong kakalingain, patuloy po nating gagawin ang mga programang naaangkop po para po sa ating pong bayan. At umasa po kayo na ang ating pong pamahalaang nasyonal sa tulong po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sila po ay palagi nating kaagapay sa mga suliranin na ating pong hinaharap at siyempre po dun sa kaunlarang pangako para po sa bayan ng Pila. Kaya umasa po kayo, hindi po kayo bibiguin ng ating Pangulo. At alam ko po naman na makakarating ang ating mga karaingan. At ito po naman ay alam kong susuklian ng pagkalinga ng ating national government sa pamamagitan po ni President Duterte. Maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor Edgardo Ramos. At salamat nga pala at pinatikim mo sa amin ng napakasarap ng mga delicacies sa Pila, yung balut. Diba, nandun din yung Mole. Yung cheese, yung queso puti. Opo. O, di ba? Opo. Ano pa ba yung mga natikman natin? Mole. Mole. O, mole. Mole. Yung mole po ay chicken na Peanut sauce. may peanut sauce. Hindi siya kare-kare, pero napakasarap nito. At siguro kung gusto nyo bumili ng mga handicrafts dito, meron din mga handicrafts. Yes, Kaya Mayor, no? Itong water lily, Opo. fiber, no? At ginawa nyong mga bags, at ano pa mga Tulong na din po yan para malinis natin ang lawa ng Laguna. mabuhay po kayo. Maraming Mayor salamat. Edgardo Ramos. Maraming salamat po, Secretary Andanar. At salamat po sa inyo. Mabuhay po. Magbabalik po ang Network Briefing News. Diyan lang po kayo. Ay gusto ko lang ibalita na dito po sa 2020 Global Law and Order Report ng Gallup. Ang Gallup po ay isang Washington-based analytics and advisory firm na nag-concentrate sa law and order.
Doon po sa kanilang 2020 survey at report na inilabas, ang Pilipinas po ay nasa top 50 out of 144 countries. Ang ating pong grado ay 84%. Mataas po. Ito po ay katambas natin or kagrado po natin ng Australia, New Zealand, Poland, at Serbia. So ito po ay isang pagpapatunay na talagang ating fight against criminality and drugs ay successful po. No? We are on the top 50. And we are lumped with countries that are really ideally peaceful. So if it's a recent Gallup survey, it only shows that, we have to credit the police and the military and the other uniformed services of government who have toiled to make this country at least very peaceful. This is Catanduanes, ground zero of Super Typhoon Rolly. Homes and buildings destroyed, fallen trees and damaged electric wires scattered along the streets. Many roads remain impassable. While cellular signal is back in a few areas as of Wednesday, power interruption remains a huge challenge. With no access to network signal, members of the Malod family have been eager to call their loved ones to allay fears about their condition. Okay lang kami, si Mama, mag-isusan, imot-mot, Ivan at Emily. Na ano yun, sabi mo yun. Okay lang kami. May na mag-alala kasi okay lang kami. Nauligso, tindahan, wala na. Tsaka pina kami. Pero okay lang kasi buhay pa. They're among thousands of Bicolanos bearing the brunt in the aftermath of Typhoon Rolly, the world's strongest typhoon this year. Daisy Tejerero and her family may have survived Rolly's wrath, but their house and other properties were not spared by the typhoon's rage. Hindi kami pwede umalis sa bahay kasi nabuksan yung pintuan, nagpan, sa likod, lahat na gamit, sira yung sira yung bakod. Pag-finish, di kami patapos yung pangmakas. Lahat na damit ko doon, yung kaya na, pinapang damit ko, basang-basa. Sila mo mga sampay na yan. Ajay. Sila mo. Sila mo mga damit ko, basang lahat. Lahat na damit, basa. A miserable month for Bicolanos whose livelihoods and homes were severely affected. They are in dire need of food and housing materials in the wake of the onslaught. Ang yung mga light materials po ng mga harong totally talaga po na damage. Yung mga konkreto lang po ang medyo partially damaged. Po ang sa agriculture 87% po yung sa agriculture na lalo na po yung abaka sa kopra. Yun po ang mga na-damage, yung mga rice field ito po so na-damage na halos 87% po. And sa infra siguro ang estimated din na partial nasa 50%. President Rodrigo Duterte on Monday conducted an aerial inspection of the worst affected areas in the Bicol region, vowing assistance to residents hard hit by the calamity. The Social Welfare Department says it continues to provide relief goods and services for the victims, while the Agriculture Department has extended initial assistance to farmers affected by Rolly's onslaught. On top of a raging pandemic threatening millions of lives in the Philippines, Rolly left trails of destruction, also smashing into people's lives and livelihoods. Rom Dufo, Philippine News Agency. Laban kontra korupsyon, hindi na isasantabi. I have made a pledge that I will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption. Kahit sa gitna man ng pandemya, babala ng Pangulong Duterte,
hindi magdadalawang isip sa pagsuspinde ng mga tiwaling kawani. I will order your suspension. I need not go to court. Kaninong mga pangalan ang malalaglag? Sinong mga muka ang malalantad? In the coming days, expect suspension. Kasi kung in-suspend kita, may duda ako. Hindi ako mag-suspend ng tao na walang kasalanan. Sundan ang laban ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga kawatan sa loob ng kawanian. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, 738 AM. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Malaki ang pinsalang iniwan ng magkakasunod na bagyong pumasok sa bansa. The total affected population is 372,716 families. Ang damage po sa agrikultura ay 4.1 billion pesos po. Pero pamahalaan ay hindi nagpapabaya at tulong ay laging nakahanda. Ang estado po ng ating NDRRMM funds stands at 3.622 billion pa po. Kalusugan, kaligtasan at kalagayan ng mamamayan ay hindi isinantabi. Lalo't tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. Sa mga evacuation centers, dapat nag-uobserba ng minimum health standards at patuloy po ang atin pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa ating mga health emergency response teams. Sa kabila ng mga pagsubok at kaganapang hindi inaasahan, ang presidente nagtatrabaho para sa bawat Pilipino. The money that we are spending will be really spent for the people. So huwag kayong mag-alala. Para sa mga balitang tama at totoo, maaasahan sa lahat ng panahon. Radyo Pilipinas, 738 AM. Gigil ng Pangulong Duterte sa mga kurapatiwali sa pamahalaan ay hindi napigilan. You will eat money in front of me. It is not nice. It is wrong. Could even be a criminal act. But just the same, I'll do it. Marami nang nailantad na pangalan. Marami pang nakapila ang kakasuhan. Many will lose their job. Many will be separated from government. Many will face prosecution. And many will go to jail. At pangako ng Pangulo, laban kontra korupsyon ay hindi bibitawan. I will dedicate the last 2 years or whatever is left of my term to fight corruption. Sino pa mga lulutang na pangalan sa listahan ng mga kawatan? Sama-sama nating tutukan ang paglilinis sa hanay ng pamahalaan dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Nagtala ng pinakamataas na COVID-19 recovery rate sa bansa ang lalawigan ng Laguna. Base sa datos nitong November 2 ay umabot na sa 89% ang recovery rate ng lalawigan. Ikinatuwa naman ni Laguna Big Brother at PCOO Secretary Martin Andanar ang pagbaba ng mga kaso, pangalawa sa pinakamababa sa Calabarzon Region. Mahalaga po ito dahil kailangan po nating maipakita sa buong Pilipinas
kung gaano po kagaling ang Laguna na maresolba ang kaso ng COVID-19. Kailangan po tayo makapag-inspire ng iba pang mga probinsya sa labas ng Laguna, buong Pilipinas. Kailangan makita po nila at para makita din po nila kung gaano po nagkakaisa ang LGUs dito. Anya ang matagumpay na pagpigil sa tuluyang pagkalat ng virus ay maaring maging inspirasyon sa ibang LGUs na pag-ibayuhin ang kanilang pagpapatupad ng COVID-19 responses. But more than anything, it is really to send that symbol of hope, symbol of a united front, and also para maipakita natin na mayroong mga ehemplo ng mga lalawigan na pwedeng tularan po ng iba pang mga lalawigan sa buong Pilipinas. Sa nakaraang mga buwan, naiulat ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na naghudyat sa National Task Force Against COVID-19 na magtalaga ng mga kalihim bilang COVID-19 response overseer ng mga nasabing lugar. Base sa datos nitong November 3, umabot na sa 15,300 ang mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Laguna at may 13,925 na pasyente na ang nakarecover. 1,063 ang aktibong kaso habang 312 naman ang pumanaw dahil sa komplikasyon. Magandang umaga, Sec Martin. Ito yung report ko ngayon, November 6, 2020, Friday. Sec Martin, hindi lang Bicol Region nagkaroon ng damage dahil sa Super Typhoon Rolly. Sa Eastern Visayas, the heavy rainfall and flooding damaged 14.71 hectares of agriculture land in San Roque, Samar. These areas were planted with rice, corn, root crops, and vegetables. Ang damage to crops ay umabot ng mahigit 173,000 pesos. More than 101,000 pesos ang estimated cost of damage sa 13.6 hectares ng mga palayan. Office of the Civil Defense Regional Director Lord Byron Torrecarion reported around 40 houses in Catarman, Northern Samar were totally damaged. Dalawang bahagi ng Naval Kaibiran Road sa Biliran ay passable only to light vehicles. However, ports in Region 8 did not sustain any damage. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development Region 8 ay namahagi ng family food pack sa Barangay Progress, isang island municipality ng Biri, Northern Samar. Each family food packs contains 6 kilos of rice, 10 assorted canned goods, 5 sachets of coffee, and 5 sachets of cereal drinks. The OCD also provided 30 hygiene kits na parating ang assistance sa tulong ng Office of Civil Defense at ng Philippine Air Force. Meron ding partial at totally damaged na mga bahay sa isla. Sec Martin, the Police Regional Office 7 and the Office of Presidential Assistant for the Visayas have gathered 1.3 million donated relief goods for Bicol Region. Ang Cristina Lee Dino Foundation through OPAV ay nag-donate ng 500 sacks of rice. Senator Bongo and Bato de la Rosa also contributed a truckload of food for the typhoon victims. Other sectors contributed canned goods, water, and portable stoves. PRO 7 Regional Director Brigadier General Albert Ignacios Ferro said the donations were loaded on Navy ship BRP Pangasinan bound for Bicol Region. In Eastern Visayas, the OCD in the region launched the Super Typhoon Rolly relief efforts. Ang Northern Samar Provincial Government ay nanawagan din ng donations to help Bicol. Meanwhile, a ferry carrying nearly 100 linemen of the Region 8 Task Force Kapatid Power Restoration Rapid Deployment has arrived in Bicol Region. Ang mga linemen ay galing sa 15 electric cooperatives ng Eastern Visayas na nagdala ng kanilang mga equipment para sa power restoration efforts sa Bicol Region. This was in answer to the call of the Philippine Rural Electric Cooperative Association and the people of the Bicol Region. 90% of the electrical distribution lines and facilities were damaged and destroyed by Super Typhoon Rolly in the region. Last Wednesday, we visited Dumaguete City to meet Negros Oriental Governor Roel Degamo.
At sa meeting na yon, Sec Martin, it was attended by several mayors, health chiefs, department heads, and the media. We brought along DOH-7 Regional Director Jaime Bernadas and his team. And during that meeting, Sec Martin, nagpasalamat si Governor Degamo kay OPAV Secretary Michael Dino for his all-out support sa COVID response sa Negros Oriental. At si DOH Region 7 Dr. Bernadas thanked OPAV for its many initiatives in Region 7. And Sec Martin, nagpulong kami doon at kwento namin yung experience ng Cebu in fighting COVID and what are the best practices done to flatten the curve. There are rising cases in Negros Oriental recently, Sec Martin, kaya napagkasundoan namin sa meeting namin with Governor Degamo that they will send representatives from the province to undergo Emergency Operations Center training in Cebu City. EOC will unify the contact tracing, testing, and hospital data so that LGUs can make sound decisions and has been proven to bring down cases in Cebu and Bacolod. OPAV also donated mask and alcohol for the province. Yesterday, we also visited Bayawan City to check the situation there. At nandun si Congressman Arnie Teves, who also welcomed us there and brought along the different mayors of the 3rd District along with their health officers. Also, Dr. Loreche, Chief Pathologist ng DOH-7, discussed the best practices of Cebu to help Bayawan learn from Cebu experience. And due to testing, Bayawan cases has been going up, but sabi naman ni Mayor Henry Teves, he is not daunted because it means they now know where to locate COVID. Kaya, sabi nga ni Mayor Teves na magpadala rin siya ng mga tauhan dito sa Cebu para matrain sa EOC ng Cebu City. Ang DOH-7 naman, Sec Martin, turned over 1,000 testing kits to Bayawan City. At ito lang po, Sec Martin, ang report ko ngayon. Magandang umaga. Ang nakaraan sa Laging Handa Docu. Nag-uumpisa sa alas 7, natatapos alas 12 ng gabi. Walang pahinga? Walang pahinga. Even Sundays, holidays, tuloy-tuloy yung trabaho natin. Ang importante ngayon is matuto na tayo na mamuhay na merong COVID na. Kada tent na to, merong 75 cubicles. Yes, sir. And these cubicles are well equipped. Ito, pwede kang lumabas, no? Pwede kang magpa-araw, pwede kang maglakad-lakad sa labas, may fresh air. Napakalaking bagay din para sa mental health ng ating mga kababayan na magkakasakit. Alam mo yung siguro sa eagerness na makatulong tayo sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya para makatulong na rin. Pag uuwi ka sa pamilya mo, masabi mo na, yung proyekto ko talagang nakakatulong sa sambayanan. Sasabihin sa pamilya mo, sa mga anak mo, nak, kami ang nagpatayo dyan. Sa pagpapatuloy ng ating Laging Handa docu-serye, bibisitahin natin ang tinaguriang model city sa COVID-19 response, ang Baguio. Kilalang tourist destination. Isa sa unang naapektuhan ng pandemya sa City of Pines ang tourism industry at maraming kabuhayang nakasandal dito. Pero sa gitna ng pandemya, nakilala ang Baguio City na isa sa mga lungsod na may nakabibilib na tugon laban sa COVID-19. Maagap ang aksyon ng lungsod na hudyat din ng kanilang mabilis na pagbubukas ng ekonomiya. Di may kakailang epektibo ang contact tracing ng lungsod, dahilan para italagang tracing czar ng National Task Force Against COVID-19 si Mayor Benjamin Magalong. Paano nga ba isinasagawa ang contact tracing strategy ng Baguio City at nagtutulungan ang gobyerno at buong komunidad na labanan ng COVID-19? Ngayon, inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang short docu na sasagot sa lahat ng mga tanong na ito. Samahan niyo kaming alamin ang kwento ng Baguio City at ang epektibong contact tracing nito. Ito po ang totoong kwento. Bawat minuto mahalaga.
mabilis na aksyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So everything I manage is triggered by contact tracing. At kooperasyon ng mamamayan. Ayusin po natin ang pagsuot ng face shield at face mask. Ang daan para maibsan ang unos na dulot ng pandemya. Pero wala naman po kaming magagawa kasi yun naman po talaga yung kailangan namin gawin to serve humanity po. Lagi na lang po magsuot ng face mask. Hanggang sa makabangon ang lahat. Ang bawat isa. Ang kinakatakutan ko na lang ngayon baka magutom ang pamilya ko. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo kaming alamin ang mabisang COVID-19 response ng Baguio City at ang kanilang contact tracing. So ito na pala yung COVID-19 checkpoint no ng dito sa Baguio. Bago tayo makapasok ng lungsod, ito yung pinakaunang point na dadaanan ng sino mang papasok ng Baguio City. Saan po tayo pupunta? Papunta po ho ng Baguio City. Patingin yung travel authority na sa atin, sir. Ito na sir, ito po yung... Ito po. Sir, kunin lang namin to at i-document lang namin, sir. Okay po. So ito po sir ay anong gagawin po ninyo? I-document lang namin, sir, for funds or documentation to sa Then for triage na po kayo, sir, sa central triage po namin doon sa convention center. Mga kabayan, after pong kunin yung mga dokumento namin, yung ID, ay i-escort kami ng pulis doon sa triage. Sa bungad pa lang ng Baguio City, maigpit na proseso na ang dadaanan ng mga pumapasok sa teritoryo ng lungsod. Good afternoon po. Welcome po sa Baguio Convention Center, Central Triage po. Okay, so ito yung triage area. So, dumadaan lahat ng mga papasok ng Baguio City. Okay? Bale, before that, kunin muna natin, sir, yung inyong temperature list po. Yes po. 36. Ito yung hand washing area. Ayos. Meron pang dryer. Napaka-linis at napaka-well-equipped ng inyong pasilidad, sir. So, limited lamang siya sa 9 persons. Yes, yung occupancy niya, no? Kasi kailangan yung i-survey yung social distancing. Yes po, sir. Para sa kalaman ng ating mga kabayan, bago ako pumasok o bago ako pumunta dito sa Baguio City, sinunod ko lahat ng mga requirements na hiningi ng local government tulad ng mga birth certificate, resulta ng swab test at ng travel authority. Pero bago ako pumunta dito, in-upload ko dito at nag-register ako sa website na to para contactless ang sino mang pupunta dito sa mga papasok sa triage area. Walang mayaman o mahirap. Lahat pantay-pantay sa pagsunod sa mga requisitos ng Baguio City Government. Wala po. Wala rin po. Wala rin po. Hindi rin po. Walang history po ng ibang sakit, sir? Wala po. Walang maintenance, sir? Wala po. Ilan po temperature niyo sa labas, sir? 36. Sir, so, lagi na lang po magsuot ng face mask, face shield, and practice proper hand washing po. Magbaon din po ng alcohol and maintain social distancing. Kung saan lang po sana yung lakad, doon lang po sana. Huwag na pong masyadong gumalaw. So, ano para saan po ito? Bale, ito pong binibigyan natin na home quarantine instructions.
Besides an instruction po siya, ito po ay ginagamit natin na parang pass. Ito po yung pinapakita po natin sa mga ating mga hotel. Kapag ito yung mga official business and other transactions in Baguio. Sa mga checkpoints and before leaving po Baguio. Ito po din pinapakita natin. Kapag wala po silang ganito, ibig sabihin, hindi sila dumaan. Or yung mga iba naman nawawala, pinapabalik naman dito and redo the process po. Triagers naman natin are professional nurses, so they are already trained in interviewing and everything. Kapag may mga kakaiba o mga karamdaman na most likely parang, magpo-point out na, pwedeng COVID. So, we will now direct them here sa antigen testing and RT-PCR swabbing. After the testing booth po, pinapahintay po natin sa mga waiting areas para po hindi po mag-congest dito. So after the result, if they have negative naman po, pwede na po silang pumunta dun sa designated na gagawin po nila dito sa Baguio. Kung saan ka nag-transit, balik kayo doon Actually, kararating lang namin from Manila. And then along the way, actually, we encounter at least 3 checkpoints. In the long run, yung mga tao naman talagang kailangang ma-protection. So ano yung protocol ng IATF? Sinusunod lahat yun, in and out. So mga travel pass, medical certificate, pipila ka, and then you have to wait for the release. Kung yun naman po yung dahilan ng safety ng lahat, okay lang. Wala naman pong problema. Mas maganda yung mahigpit para magkaroon ng disiplina yung mga tao. Kasi kung hindi natin mahigpitan, magiging pasaway yung mga tao, di ba? Maganda yan para rin sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang triage at mga proseso sa pagpasok ng Baguio City ang isa lamang sa aspeto ng mahusay na contact tracing ng lungsod. Nananatiling mababa ang kaso at kontrolado ang sitwasyon sa Baguio dahil sa kakaibang estratehiya ng contact tracing ng city government. Hi sir. Good morning, ASEC. Welcome to the Contact Tracing Center. Ito yung option namin. And this is where all the analysis, all the data collection happens. Sa maliit na kwartong ito, nabubuo ang mga aksyon at desisyon ng contact tracing team. Our only advantage is technology and yung walang kapaguran ng mga contact tracers namin. And then we have a leader na map out na niya yung strategy namin. Ang kanilang leader, walang iba kundi ang tracing czar na si Mayor Benjamin Magalong. So what I did was to bring in, likay itong mga police, bring in our policemen, our investigators. Pero alam mo sa experience ko as a former head ng CIDG, not all investigators are good investigators. They're trained to become investigators, but they're not good investigators. Why? Because they lack a particular skill. Yun yung cognitive interviewing skill. Kasi speed is the key. Every time you delay, potentially, yung isang positive patient, pwede siya may isang close contact na pag hindi mo na-isolate kagad, pwedeng nakaka-infect siya. So, mabilisan dapat, kaya nga dinefine namin na dapat in 24 hours, 50 to 70% dapat makuha mo na kagad yung close contacts. Okay naman lang yan, sir, kasi... And then, the next 2 days, succeeding 72 hours probably, your target would be 100%, pero imposible makuha mo yung 100%. Most probably siguro, pinakamataas na yan, 90%, 80%. Maaga pa lamang ito na ang pinagkakaabalahan ng contact tracing team. So, ang contact tracing nag-uumpisa kasi sa isang pasyente na suspect or probable or confirmed. And there will be a lot of reasons why people get tested, like pwedeng expanded testing of that department memorandum of the Department of Health. And then, if maybe the patient was a result of a contact tracing, kaya siya na-test. Symptomatic, nag-uumpisa. May symptoms, kaya tinitest. And then the others, these are the people who just want to be tested. Once they were tested, we already established a delivery network with the laboratories, and we have 2 laboratories in the city. So once po na double check na namin, na validate,
taga rito talaga siya, tiga Baguio talaga siya, maitatag siya sa Baguio, then we already simultaneously give the list of patients, of course, to our local chief executive, okay? Of course, to our response arm already. Once na ma-inform po sila, sila ay ma-notify, they will already activate the team. So the team there in the field is composed of the following, okay? Mga health center staff, the medical side, and then our contact tracer side, the police side. And then there's an auxiliary member of the team who is the encoder. But before that, i-inform mo muna namin yung patient na positive ka, ganan. And then the contact tracing will get back to you. And then once we do that, the cognitive interview will start already. Kailangan po siyang mahanap in less than 3 hours para ma-isolate siya agad. So the patient being counseled, and then the patient will be risk assessed yung mga contacts niya, and then they will be scheduled already for testing. And then at the same time, titignan na rin, i-schedule na rin yung mga decontamination team. Tandem ang police at health workers sa tuwing mag-iimbestiga ng COVID-19 case. Ito yung ginagamit namin sa contact tracing ko namin. Ito yung information matrix namin, which is pinapasok namin as diary. Dok, magkaiba ba itong result ng investigation nila sa investigation ng health workers? Parang they work together. They work together. Sabay They sila. complement each other. Apa. May namimiss isa, i-complement ng isa. Yung purpose kasi ng isa is to establish as many contacts as possible and recall as many memories you can recall. Counseling, kalma ka lang, mga ganun. Dito po sila mostly yung pan natin na ano yung mga health workers natin. Silang nagdi-determine yung risk factor ng mga patients natin, yung mga close contacts natin. So either high risk, medium at saka low risk po. Sa cognitive approach, tinutulungan natin yung tao na i-recall yung mga events na nangyari in the past few days. Pati yung mga tao. So, tutulungan talaga natin. I-equan natin. Kaya masinsinan yung pag-interview. Hindi lang yung sino, saan. Pag ganun. Pag ganun kasi yung pagtanong kaagad is isang tanong, isang sagot, wala na. Ang mga impormasyong nakuha naman ng mga investigador ay ina-analyze dito sa Operations Center at mismong si Mayor Magalong ang hands-on dito. Pero sir, everyday kayo dumadalo dito? At least, every day, almost every day, dadaan ako. What do you do when you visit the team? Tinitingnan namin kasi rito saan galing, ano yung index. Second is, ano yung mga avenues, yung mga places, events. Tutukan natin ito. Mag-test tayo rito. Target testing tayo rito. Pag nagka-identify kayo sir, parang for example, one nag-positive, you will test everyone. Hindi naman. Yung nga, you have to identify sino high risk, sino ang middle risk. Tapos yung iba, itetest natin. Yung iba, request na lang natin na mag-quarantine for 14 days. Conforme kung ano yung, it's the health worker, it's the medical officer na magsabi ng recommendation niya. Sir, in layman's term, ano yung high risk? Ano yung low risk? Ano yung medium risk? Let us say, ito yung positive case mo. Ano ibig sabihin? Hypothetical. Kaya may positive case, may 4 siyang close contact. Pero actually, itong 4 na to hypothetical. Usually yan, marami yan. Ang nangyayari sa ibang local government units, nandito lang sila. Pag nag-positive, ang sasabihin lang nila, quarantine nyo yung family, tapos na. Why? Maraming factors din. One is, overwhelmed na sila sa daily number of cases. Sobra-sobra na, ang dami na ng cases. Assuming na may 4 cases ka ngayon, nag-i-interview ka pa lang, natapos mo yung 2 case, kinabukasan, meron ka na naman 3. Meron ka na naman 4. Na-overwhelm ka na. Maliit lamang ang core team ng Baguio Contact Tracers. Mapanganib ang kanilang trabaho. Kaya hindi rin maiaalis ang posibilidad na sila mismo ay mahawa ng sakit. Lumapit si Mayor, sabi niya, come here. Lumapit ako kay Mayor. Tapos Michelle, sabi, how are you? What do you feel?
Sabi ko, sir, positive ako. Lumayo siya. So parang lumayo ako sa kanya kasi I'm thinking how big his role is. Yung realization ba that you are a member of the contact tracing team, you are lecturing to people, you are telling the people what to do, yet pag nandun ka na pala sa situation, you will lose everything. Alam mo yung parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero ang unang-unang ko iniisip is the people I work with. Just imagine, sabi ko, paano pag na-positive si Mayor? May stop lahat yung work. Yun yung nasa isip ko. It's more of the work, of the people working. Yun ang inisip ko. So there were at least 91 identified close contacts of mine. So yung prayer ko lang that time, sana walang infected sa kanila. And I'm so thankful to God kasi all of them po negative. Do not let go of your guard. Napaka-importante pa rin yung conscious ka. It's okay na maging paranoid ka. Pero ang point naman dun is magiging practice mo kasi. We work as one, we heal as one. Alam mo, one. For some reason, they're just, may self-motivation. Alam nila kasi yung value ng ginagawa nila. Araw-araw ina-update ang website ng Baguio City kung saan makikita ang pinakahuling datos tungkol sa estado ng coronavirus sa syudad. Nakabibilib na kontrolado ang kaso ng virus sa Baguio City dahil sa kanilang maagap na pagtugon sa bawat positive patient. Mataas na bilang ng tinetest araw-araw. Katunayan, ito ang may pinakamataas na testing rate sa buong bansa. Sapat na bilang ng ospital at isolation facilities. At higit sa lahat, systematic at efficient na contact tracing team. Congratulations. Kayo yung leader. A while ago, kaya nagbibulungan dito. When you said, sir, na parang they know the value of what they are doing, yun yung nag-joke ako na naiiyak na. Pero actually, sir, may impact. Nagising na naman yung feeling namin na, oo nga. We're doing our best. We are applying good governance. We're sacrificing our time, lahat. Even our family, making ourselves relevant. Helping save lives, helping make this community safe. I don't think there's something wrong with that. Nasa tamang direction kami. Para makatulong, nagsasagawa ng training ang Baguio City kung paano mai-improve ang contact tracing strategy ng iba't ibang local government units. Sir, in a personal level, paano nyo nababalance yung trabaho nyo bilang tracing SAR at the same time you're managing the problems or Baguio City? Mahirap. Ang hirap. It's taking so much of my time, to be honest with you. As a mayor, and at the same time, as a husband, and as a father. Talagang sacrifice na. Pero I simply have to do it. And besides, if you're not going to help the other local government units deal with their COVID-19 situation, help them enhance their contact tracing capability, Baguio will also suffer. Our tourists comes from those places. Our economies are interdependent. Pagsuot ng face shield at face mask. At palagi po natin i-observe ang 1 meter social distancing. Lalo na po dito sa loob ng palengke. Maraming salamat po. Marami silang mga ipinatutupad na pagbabago sa health and safety protocols. Like for example, kung makikita nyo, maayos ng kanilang mga signage. Merong designated lane lang kung saan ka pwedeng dumaan. Like for example, ito na yung way papunta doon. At yung mga pabalik naman, kailangan hindi sila nagkakasalubong na hindi nagsisiksikan. Kailangan nasusunod yung mga minimum health standards o yung pagkakaroon ng physical and social distancing. At kung nakikita nyo, yung mga vendors dito sa Baguio Public Market ay lahat may suot ng mask, may suot ng face shield, at talagang sumusunod sila sa mga health and safety protocols. Nito lamang October 22, formal nang binuksan ang Baguio City para sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng Luzon.
The most important really is before we reopen is to make sure that our healthcare facility and our healthcare capacity is in place. As it is now, more than enough isolation centers, and then we have also critical care centers, and we have triage centers. And because of that foresight, and at the same time the capacity of healthcare, we are confident the worst case scenario of having cases from tourists, we can be able to also assist them in terms of healthcare needs. We appeal to our visitors that they comply with our requirements. You will experience Baguio City this time that will provide a safe haven for everyone and start experiencing all over again the cool climate that has been always the charm of Baguio City. So pagdating ng pandemic, halos stress out lahat ng mga kasama namin. Kasi hindi ito lang yung usually na pinagkakakitaan namin. So gumawa kami ng alternative na pagkakakitaan. Ito nga po yung composting ng horse manure. So kahit papano, meron kaming ginagawa. Kahit hindi naman ganun kalaki yung kita, at least meron kaming pinagbibisihan at kahit konti, may konting income. Open na po ang Baguio at sana itry nyo lahat ng pasyalan, lalo dito sa Ride Park, para magkaroon kayo ng kakaibang experience. Hirap na din po kasi yung iba nating mga kasama. So, kailangan na lang po talaga natin ng lakas ng loob. Kasi po kapag makita nila na panghihinaan ka ng loob, damay-damay na po kasi talaga yon. So, iniisip ko na lang po na matatapos din naman po ito. Baka magpakatatag lang po talaga. Halos na maalis na sir yung takot namin sa COVID. Ang kinakatakutan ko na lang ngayon, baka magutom ang pamilya ko kung walang turista na pupunta. Yan ang number 1 sa akin. Kasi kung wala kaming benta, wala naman kaming kakainin. Na sana ma-open na ng ma-open sana. Dumami na ang turista dito sa Baguio. I'm all inviting you to visit Baguio now dahil sa magandang response ng aming contact tracing, ng aming social distancing, ng aming mga, all about COVID. It's safe here now. So, I'm inviting you all to visit Baguio again, the summer capital of the Philippines, as it opens to tourism. Welcome to Baguio! Mga turista, mga bisita, akyat na kayo dito sa Baguio. Welcome kayo dito. Huwag na kayong matakot. Enjoy, welcome mga turista. Welcome to Baguio! Welcome! Actually po ma'am, nung lockdown is nahirapan po kami doon sa aming mga customers po. Kung yung karami po dati, biglang kukonti na lang po yung dumarating. Iniimbitahan po namin ang lahat po ng turista kahit galing saan mang lupalop ng Pilipinas. Safe po kayo dito sa Baguio and safe din naman po kayo dito sa Mountain Maid Training and Development Foundation Incorporated. Welcome to Baguio po! Welcome to Baguio! Welcome to Baguio! Unti-unti nang bumabangon ang Baguio City. Ang mga residente sumusunod sa new normal na ipinatutupad ng lungsod. Sa ating pong mga kababayan dito sa siyudad ng Baguio at sa ating pong mga bisita, alam ko po everybody is excited to go up to the city of Baguio. And at the same time, I also know that many of our residents have still that fear, are still, uncertain about what's going to happen. I can assure you that your local government unit is on top of the situation. We have the best contact tracing system in the entire country. We also have adequate number of isolation facilities. We will never compromise the safety and health of our residents and at the same time, our visitors. Please trust me. Marami ang pinadapa ng pandemya. Pero ang bayanihan ng lahat at ang epektibong aksyon, ang tunay na susi para sa hangarin ng bawat isa na agarang pagbangon.
So hanggang umabot na kami sa 1,105,187 ang na-test namin. Ang susunod na pangalawa sa amin ay 359,334. Kami ang pinakamataas. We represent practically almost 1/3 of the test ng buong Pilipinas. Mabilis ang ating pag-respond sa mga nangangailangan kasi we don't want these people to be stressed out psychologically or emotionally. Kung positive ba or negative yung samples. Makikita din po namin dito or naka-plot din po dito kung ilan na yung mga natulungan po namin regarding dun sa for example, for transport or additional other assistance regarding sa COVID po. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738.